isang helicopter na lumilipad sa ibabaw ng bundok at ibinaba ang isang lalaki sa isang kagubatan kung saan siya namatay. 3 taon na ang nakakaraan huminto si Reacher sa pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Joe na kanyang nakababatang kapatid at nagpa siya na mamuhay ng normal. Sa oras na iyon si Reacher ay dating nasa militar, ngunit ngayon ay nabubuhay siya tulad ng lahat ng tao. Isang araw siya ay bumili ng damit, ngunit wala siyang sapat na pera. Kaya pumunta siya sa pinakamalapit na ATM para kumuha ng pera. Habang naghihintay sa pila sa ATM napansin niya ang isang babae na tila natatakot habang naglalabas ng pera. Naisip niya na baka nagkaproblema ito, pagkatapos niyang tingnan ang lugar. May nakita siyang kaina-hinalang sasakyan sa malapit. Nang tanungin niya ang babae tungkol dito umamin siya na siya ay tinatakot. Nang hindi nag-aksaya ng oras hinarap ni Reacher ang armadong lalaki sa kotse. Nahawak-hawak ang anak ng babae bilang hostage. Nagawang matalo ni Reacher ang lalaki at nailigtas ang bata. Pagkatapos nag-withdraw si Reacher ng kanyang pera. Ngunit may napansin siyang kakaibang numero sa resibo. Ngunit noong mga oras na iyon ay hindi na niya ito masyadong inisip at nagtungo sa tindahan para mamili ng mga damit. Samantalang ang kanyang kaibigan na si Frances ay tumawag at hinimok siyang pumunta sa New York upang pag-usapan ang pagkamatay ng kanilang dating kasamahan sa militar na si Calvin France na napatay. Noong nakaraan si Reacher ay bumuo ng team sa US Army. Kasama sa team sina Francis, Tony George, Manuel, Stanley, David at Carla na may hawak ng pera kasama si Calvin. Sa kasalukuyan nasa New York si Reacher na nakikipagkita kay Frances sa isang restaurant na pinag-uusapan nila tungkol kay Calvin na natagpo ang patay sa kabundukan. Noong mga oras na iyon alam ni Francis mula sa asawa ni Calvin na halos 1 linggo na itong hindi umuuwi bago nakita ng 2 estudyante ang kanyang katawan. Nang tingnan ni Reacher ang mga larawan ni Calvin sa report hinala niya na si Calvin ay pinahirapan bago siya pinatay. Sa kasamaang palad ay hindi maisip ni Reacher kung bakit pinatay si Calvin kaya kinailangan nilang mag-imbestiga. Binanggit din ni Francis ang isa pang dating miyembro ng kanilang team na hindi makontak. Pagkatapos ng kanilang pagkikita ay nagtungo sina Reacher at Francis sa bahay ng asawa ni Calvin. Habang naglalakad sila papunta sa kotse ni Franz naramdamang parang may nanonood sa kanya. Samantala si Gaetano Russo at si Cage ay sa magkaibang sasakyan na sinusundan si Reacher. Sa parehong oras si Shane ay tinawagan para i-report ang location ni Reacher. Nang marating nila ang bahay ni Calvin, tinanong nila ang asawa nito na si Angela kung ano ang nangyari bago namatay si Calvin. Nabanggit ni Angela na dating nagtatrabaho si Calvin sa isang CEO ng isang malaking kumpanya pero huminto siya pagkapanganak ng kanilang anak. Binigay ni Angela ang susi ng opisina ni Calvin para maghanap ng mga pahiwatig. Pagkatapos makuha ang susi silang dalawa ay umalis na. Habang papalabas sila ay napansin ni Reacher ang parehong itim na sasakyan kanina malapit sa restaurant. Sinabi niya kay Francis ang kanyang hinala na may sumusunod sa kanila ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Samantala nalaman ni KJ kung saan tumutuloy sina Reacher at Francis sa New York. Sinabihan siya ng kanyang amo na si Shane na bantayan sila sa hotel. Nang si Reacher ay bumalik sa opisina ni Calvin nakita nila ang magulong silid pero wala silang nakita. Napagtanto ni Francis na ang susi na binigay ni Angela sa kanya ay para sa isang pampublikong locker sa post office na isip niya na baka may importanteng bagay si Calvin doon. Pagkatapos nagmadali silang pumunta sa post office ngunit sarado ito. Dahil doon napagpasyahan nilang bumalik kinabukasan. Sa kabilang banda isang lalaking nagngangalang Adrian aka M na dumating sa airport ng Los Angeles at dumiretso sa banyo para sunugin ang kanyang pasaporte. Sa oras na iyon nakipagkita siya sa 2 lalaki para kunin ang bagong passport na may magkaibang pagkakilanlan. Pagkatapos ay tinapos niya ang 2 lalaki. Kinabukasan bumalik sina Francis at Reacher sa post office niloko nila ang mga opisyal doon at nagawa nilang buksan ang isang locker na pag-aari ni Calvin. Sa loob ay nakakita sila ng mga file at isang hard drive. Pagkabalik nila sa kanilang hotel at tiningnan ang mga file ni Calvin, nagulat sila nang makitang magulo ang silid ni Francis tulad ng opisina ni Calvin. Sinuri nila ang silid hanggang sa makita nila si David na nagsasabi na magulo na ang silid nang dumating siya. Ilang sandali lang matapos mabuksan ni Francis ang hard drive ni Calvin pero kailangan nito ng password. Naisip nila na baka Reacher ang password dahil hinangaan siya ni Calvin. Nakakagulat na gumana ito na nakita nila ang mga listahan ng mga pangalan na may inisyal na M at ilang random na numero na mahirap intindihin.
Sa mga oras na iyon iminungkahi ni David na humingi sila ng tulong kay Tony sa pagdedecode ng mga ito. Nang dumating sila sa lugar ni Tony nakita nila ang patay na aso at naisip nila na namatay din si Tony. Kasama ang lahat ng ebidensyang ito naging mas kumbinsido si Richer, na may sumusubok na tapusin ang mga miyembro ng kanilang lumang unit ang 110th Special Investigations Unit. Pagkatapos umalis sa lugar ni Tony nakita ni Richer ang parehong kotse na inaakala niyang sumusunod sa kanila. Nilapitan niya at inatake ang may-ari na naghihinalaang siya ay isang stalker. Nang maglaon ay nalaman nilang ang lalaki ay si Russo, isang tunay na pulis na nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Calvin. Pagkatapos ay umalis sila ng hotel at humanap ng bagong sasakyan para maiwasang masubaybayan ng pulis. Pabalik sa hotel nakasalubong ni Richer si Carla na katatapos lang ng misyon sa Texas. Ginamit niya ang pekeng ID nito para magrenta ng bagong sasakyan para patuloy nilang hanapin ang pumatay kay Calvin. Kalaunan ay sumama sa kanila si Carla para tumulong sa pag-decipher ng nakakalito na data sa hard drive ni Calvin. Lingid sa kanilang kaalaman ay sinundan sila ni KJ habang sila ay patungo sa Atlantic City, New Jersey. Maya-maya matapos makipag-ugnayan si KJ kay Shane na nag-utos sa kanya na patayin si Richer at ang kanyang mga kaibigan. Samantala sa Atlantic City ay natagpuan nila ang opisina ni George na magulo at isang larawan lamang niya kasama ang isang babae na nagngangalang Molina. Pumunta sila sa isang bar upang hanapin siya, ngunit sinubukan ng mga bartender na pigilan sila. Kinalaunan nakipag-usap si Richer at ang grupo kay Molina para malaman ang tungkol kay George na binanggit niya si KJ ang isang lalaking may peklat na bumisita sa kanya kamakailan. At nagtanong tungkol sa isang device na ibinigay sa kanya ni George. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Molina na si George kasama sina Calvin at Manuel ay bumisita sa bar. Ngunit hindi na bumalik si George mula nang makatanggap ng isang tawag na binanggit ang mga numero na $650 at $100. Pagkatapos na pumunta si Richer at ang kanyang mga kaibigan sa isang kasino kung saan nagtatrabaho sina George at Manuel. Naghinala sila na ang kanilang mga kasamahan ay maaaring sangkot sa pag-iimbestiga sa isang kaso ng pandaraya sa pagsusugal na nagkakahalaga ng $65 milyon. Pagkatapos ay nakipag-usap sila sa direktor ng kasino na si Wright, upang magtanong tungkol sa anumang mga kaso ng pandaraya sa pagsusugal. Gayunpaman tinanggihan niya ang anumang maling gawain na nagsasabi na ang mga record ng kanilang kasino ay tumpak. Ngunit siya ay sumang-ayon sa tunay na intensyon na tulungan si Richer sa kanilang imbestigasyon. Inalok pa sila ng isang lugar na matutuluyan para sa isang gabi. Nang hindi makatulog sina Richer at Carla ay nagpasya silang bumalik sa kasino upang maglaro ng ilang mga laro. Ngunit napansin nila si KJ na mukhang kainahinala kaya mabilis silang umalis. Ngunit kinailangan nilang harapin ang ilang mga lalaki na sumusunod sa kanila. Gamit ang kanilang mga kasanayan sa martial arts mula noong panahon nila sa Special Forces, si Richer at Carla ay natalo ang mga lalaki at nahanap nila ang telepono ng lalaki na ginamit para makontak si Shane. Nang malaman ni Shane na nabigo ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang magpanik. Si Richer at Carla ay naghanap sa kotse ng stalker at nakakita sila ng parking ticket mula sa isang kumpanya sa New York. Kinaumagahan ay nakipagkita si M sa isang tao para sa kanyang transaksyon. Samantala si Richer at ang kanyang kaibigan ay nakipagkita kay Wright. Binanggit ni Wright na ang isang tao na may inisyal na M ay hindi tumutuloy sa anumang hotel sa lungsod. Nalaman din nila na si George at Manuel ay natagpuang patay sa New York. Ang pagsisiyasat ay nagsiwalat na hindi sila sangkot sa kaso ng pandaraya sa sugal. Doon ay naniniwala si Carla na ang kanilang pagkamatay ay konektado sa kaso sa New York. Dati si Calvin ay pinahirapan ni Shane at ng kanyang mga tauhan upang magbigay ng impormasyon. Inutusan ni Shane ang kanyang tauhan na dalhin si Calvin sa isang helicopter at ibinagsak sa kabundukan. Ngayon bumili si Richer ng mga armas at cellphone para sa kanyang koponan bago sila tumungo sa New York. Ngunit sinusubukan ni Russo na hulihin sila kaya't inihinto ni Carla ang sasakyan. Dahil sa nakaraang away si Richer ay dinala sa police station at si David ay tumayo bilang kanyang abogado. Habang sina Carla at Frances ay nakipagkita kay Marlo Byrne ang direktor ng mga operasyon ng New Age, upang makakuha ng tulong sa pagsubaybay sa parking cart na ginamit ng mga stalker. Matapos suriin si Marlo, sinabi ni Marlo na ang parking cart ay pagmamayari ng isang lalaki na nagngangalang Trevor Capian na namamahala sa isang kumpanya ng maintenance ng opisina. Nang walang pagkaantala ibinigay ni Marlo ang address para makausap nila ito ng direkta.
Samantala si Richer ay tinanong, gayunpaman pumayag si Russo na makipagtulungan kay Richer para lutasin ang kaso lalo na't ang pagkamatay ni George at Manuel ay pinaniniwala ang konektado sa pagkamatay ni Calvin. Tungkol sa kaso na kinasasangkutan ng Code 65, si Russo ay nagpakita sa kanila ng isang file na may pangalang terorismo na may pangalang na M. Nakilala bilang weapons broker para sa mga teroristang grupo. Tinanong ni Richer si Russo na alamin ang tunay na pangalan sa likod ng mga inisyal na M. Habang si M na nasa airport na napagtanto na nakilala ang kanyang pagkakilanlan bilang Alexander ay nakipag-ugnayan siya kay Shane at sinabi sa kanya na ang kanyang takip ay nagsisimula ng masira. Kaya kailangan niyang maghanap ng ibang paraan upang makapasok sa New York nang hindi nakikilala. Samantala sina Carla at Francis pabalik sa hotel ay napag-usapan ang ilang mga random na numero na nakita nila sa file ni Calvin. Kalaunan ay pinuntahan ni Richer at ng iba pa ang address ni Trevor. Nang sandaling iyon ay nakipagbarilan sila sa mga tao doon. Ang isa sa mga residenteng nagngangalang Collins ay nakatakas. Sa ilang sandali matapos siyang habulin ni Richer ngunit namatay si Collins dahil sa atake sa puso bago makakuha ng anumang impormasyon mula sa kanya. Si Richer sa kabutihang palad ay natuklasan ni Richer na si Collins ay nagtatrabaho sa New Age office. Habang inamin din ni Russo na nabigo silang mahuli si Alexander na hindi gumamit ng inisyal na M para sa kanyang misyon. Tungkol sa pagkakakilanlan ni Collins natuklasan ni Richer na nagtatrabaho siya sa New Age. Kaya binalak ni Russo na hanapin ang kanyang opisina. Si Richer at ang kanyang team ay nagpunta sa opisina ng New Age sa gabi at mabilis na kumuha ng mahahalagang file upang maiwasan ang pagtuklas ng mga pulis. Habang binabasa ang mga file laking gulat nila nang makita ang larawan ni Tony kasama si Shane at iba pang empleyado ng New Age na umatake sa mga miyembro ng kanilang unit. Kinaumagahan sa istasyon ng pulisya ng New York nakipag-away si Russo sa kanyang amo dahil hindi masyadong mabilis na kumilos ang mga pulis upang hanapin ang opisina. Habang si Richer at ang kanyang mga kaibigan ay nasa isang restaurant na tinatalakay si Tony sa pagsali sa New Age. Naniniwala si Richer na hindi maaaring masangkot si Tony sa anumang mga krimen na maaaring ginawa ng New Age. Ngunit iba ang iniisip ni Francis na iniisip niya na maaaring nawala si Tony pagkatapos ng kanilang kasamahan mula sa kanyang 110th Special Investigation Unit. Ipinakita ni David ang ilang listahan ng mga bagong empleyado ng New Age sa pangunguna ni Shane at iminungkahi na inutusan ni Shane ang mga tao na salakayin ang kanilang unit at isama si Tony dito. Bukod pa sa ipinahayag din na si Marlo ay ang bagong empleyado na higit na naghinala si David na maraming mga bagong New Age na empleyado ang maaaring masangkot. Sa ilang sandali matapos na suriin ni Francis ang mga email ng mga empleyado at natagpuan ang ilan na nasa pagitan lamang nina Tony at Marlo. Naalala din ni Richer na ang Federal New Defense ay gumawa ng proyekto para sa teknolohiyang militar. Sa kasamaang palad ay wala na silang mahahanap na karagdagang impormasyon tungkol sa proyekto maliban na si Senador Lavoy na kilala sa pagiging tiwali. Plano ni David na mangalap ng higit pang mga detalye tungkol sa senador kasama ang kanyang legislative director. Noong nakalipas na ang 110th Special Investigations Unit ay nakakuha ng maraming mahalagang heroin. Nang gumawa si Richer ng isang recount na napag-alaman niyang may nawawalang pakete ng heroin. Kaya sinuri nila ang sasakyan ni Tony na ginamit sa pag-transport ng heroin. Nakita ni Tony ang isang pakete ng heroin sa kanyang sasakyan na nagsasabing maaaring nahulog ito habang nasa biyahe. Ngayon sina Francis at Carla na naaalala ang insidente na pinaghihinalaan si Tony ay pumuslit ng heroin upang ibenta ito muli sa mataas na presyo. Ngunit nabigo ang plano ni Tony nang tanggihan ni Richer ang kanyang sasakyan kaya pinilit ni Tony na ibigay ang heroin. Samantala sa Denver ay gumagamit si M ng ibang pangalan na nakipagkita sa isang cosmetic surgeon na nagngangalang Manuel para talakayin ang facial surgery para makatulong sa kanyang misyon. Bigla pinatay ni M ang doktor at kinuha ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kabilang banda si David ay namamahala na mangalap ng impormasyon tungkol kay Daniel Boyd isang Lavoy Legislative Director na nasangkot sa mga kriminal na kaso. Sa parehong oras, nakipag-ugnayan si Russo kay Richer at pinagalitan siya sa pag-iimbestiga ng walang pahintulot niya. Ngunit si Richer ay bumuwelta at sinisisi si Russo sa pagiging mabagal sa paghawak sa pagkamatay ng kanyang kasamahan. Nangako rin siya na padadalhan si Russo ng mga listahan ng mga New Age security team upang imbestigahan. Sa lalong madaling panahon pagkatapos ang koponan ni Richer ay patungo sa Washington DC upang harapin si Daniel. Bago sila umalis si Frances at si Carla ay binisita nila bahay ni Marlo ngunit wala siya.
Mamaya si Richard at ang kanyang mga kaibigan ay dumalo sa isang fundraising event sa Washington kung saan inaasahang naroon si Daniel. Sa oras na iyon ay nagbabantay si Francis mula sa malayo habang sinusubukan ni Carla na kunin ang atensyon ni Daniel. Habang sina Richard at David ay binabantayan ang kanilang paligid at subukang i-crack ang code na nakatago sa mga random na numero. Doon sinubukan ni Richard na idagdag ang mga ito gamit ang magkaibang teorya hanggang sa mapansin niya ang pagkakaiba sa pagitan ng mga numero na 650. Ngunit iniisip nila ang ibig sabihin ng 650 code. Pagkatapos ng lumabas si Carla kasama si Daniel at dinala siya sa kanyang sasakyan. Sinimulan niya itong akitin sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya ng heroin. Nang magsimulang gumamit si Daniel ng ilegal na droga, isang pulis na nagngangalang Finley na matandang kaibigan ni Richard ang nagpakita at nagkunwaring inaresto si Daniel. Sa istasyon ng pulisya si Richard ay nagkunwaring agent ng FBI at naghanda na tanungin si Daniel. Si Daniel ipinaliwanag na ang Little Wing ay isang software technology code na idinisenyo upang protektahan ang komersyal na sasakyang panghimpapawid mula sa mga missiles. Ayon kay Daniel na ang New Age ang kumpanya sa likod ng Little Wing ay may 2 punong tanggapan sa New York na nakatuon sa software. Habang ang lahat ng hardware ay ginawa sa Denver. Nang may impormasyon mula kay Daniel, Richard at David ay nagpasya na bisitahin ang Departamento ng Internal Affairs upang magsagawa ng higit pang mga detalye tungkol sa trabaho. Samantala sina Francis at Carla ay inatas ang bumisita sa isang hardware production site sa Denver upang masiguro ang kaligtasan ng mga missiles na ginawa gamit ang Little Wing technology. Habang papunta sila sa Denver huminto silang 4 sa isang restaurant para maghapunan. Ngunit bigla silang napalibutan ng grupo ng mga motorcycle gang na nagtangkang umatake sa kanila. Ngunit nagawa nilang lumaban at tinalo ang mga motorcycle gang. Kinuha ni Richard ang cellphone sa isa sa mga gang member para tawagan si Shane. Sa kanilang pag-uusap, binyantaan ni Richard si Shane na tatapusin niya siya tulad ng ginawa niya kay Calvin. Kinaumagahan hinihimok ni David ang kanyang pamilya na lumipat sa mas ligtas na lugar. Pinaalalahanan ni David ang kanyang asawa na huwag gumamit ng social media dahil maaaring masubaybayan ng mga kaaway. Ang kanilang plano ay hanapin ang pumatay kay Calvin at imbestigahan ang Little Wing issue. Samantala habang sina Carla at Francis ay nasa opisina ni Denver na nagpanggap bilang official. Nakipagkita sila sa factory leader upang tanungin ang problema sa Little Wing. Sa kanilang gulat na ang lahat ng mga missile ay naipadala na lamang 10 minuto ang nakaraan. Kasabay nito ang delivery truck na may dalang mga missiles ay pinahinto ng ilang mga lalaki na nagtatrabaho para kay M. Madali nilang kontrolin ang truck pagkatapos patayin ang driver. Samantala ay nakipag-ugnayan si MK Shane at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanilang tagumpay sa pagkuha ng truck. Pinaalalahanan ni M si Shane na tuparin ang kanyang pangako. Nangako siya na tutulungan si M sa pag-uutos ng kanyang mga tauhan na pigilan si Richard na makialam sa kanila. Sa lugar kung saan na-hijack ang truck dumating sina Carla at Francis. Ngunit agad silang pinaputukan ng mga tauhan ni M. Dahil alam nilang nandoon sila para pigilan ang pagpapadala ng missile. Sa kabila ng pag-atake nagawa nilang lumaban at pinabagsak ang umaaatake. Sa kasamaang palad ang leader nila ay nagawang makatakas. Samantala si Richard at David ay nahihirapan na alamin ang pagkakilanlan ni M. Sinabi ni Richard na kung mahuli niya si M malamang na maghiganti siya para sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos umalis sa opisina ng Departamento ng Home Affairs, nabalitaan ni Richard at David mula kay Francis na ninakaw ng mga kriminal ang truck na nagdadala ng Little Wing missile. Sa kanilang investigasyon ay binanggit ni Francis na pinaniniwala ang buhay si Tony. Dahil ang kanyang pirma ay nasa mga dokumento ng paghahatid ng missile. Gayunpaman nahirapan si Richard na paniwalaan dahil nagtitiwala pa rin siya kay Tony. Sa kabila ng hinala ng kanyang mga kasamahan sa pagkakasangkot ni Tony sa Little Wing project na krimen. Ilang sandali lamang matapos na nilapitan si Richard ng 2 mensahero mula kay Senator Lavoy. Pagkatapos ay dinala siya upang makipagkita sa senador sa Washington, D.C. Nais ni Senator Lavoy na makipagtulungan kay Richard upang pigilan ang Little Wing project. Ipinaliwanag ni Lavoy na nagbago ang isip niya tungkol sa proyekto dahil nagdulot ito ng banta sa kaligtasan ng militar at sibilyan. Lalo na kung nahulog ito sa maling kamay ng mga terorista. Naniniwala si Lavoy na matutulungan siya ni Richard dahil sa kanyang nakaraang tagumpay sa pagtuklas ng mga pagkana ng kriminal.
kabilang ang pagsasabwatan na humantong sa pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Kaya't hiniling niya kay Reacher na magsanib puwersa upang hadlangan ang plano ng mga kriminal. Kinabukasan sa libing ni Calvin in-update ni Francis at Carla sina Reacher at David tungkol sa insidente ng pag-hijack ng truck na kinasasangkutan ng mga missiles. Sa kasamaang palad hindi nila alam kung saan dinala ang mga missiles. Hinulaan nila na dadalhin ng mga hijackers sa isang lugar na mahirapan hanapin ng mga pulis. Sa panahon ng libing, 2 sniper ang sumalakay na nagudyok kay Reacher at ang iba pa na lumaban upang mapabagsak ang isa sa mga sniper. Hinabol ni Reacher at Russo ang isang sniper na gustong tumakas. Buti na lang at nahuli nila siya at tinanong siya ni Reacher tungkol sa pag-atake. Ang sniper ay nagtapat na siya ay kinuha ng isang nagngangalang Swan na nangakong babayaran siya. Nang sumapit ang gabi, si Reacher at si Francis na sinamahan ng sniper ay hinikayat siya na akayin sila sa lokasyon kung saan babayaran siya ni Swan. Sa ilang sandali pagkatapos nilang makapasok sa isang abandonadong gusali. Gayunpaman, nang pumasok ang sniper sa isang abandonadong gusali, isang pagsabog ang naganap. Sa party, si David na may narinig ay nagsimulang mag-isip ng higit at higit na si Tony ang nasa likod ng Little Wing Project. Ngunit hindi sigurado si Reacher kung talagang sangkot si Tony o nagtatrabaho sa New Age. Pagkatapos na lumitaw si Russo at sinabi sa kanila ang tungkol sa isang ulat tungkol sa pagsabog na ikinamatay ng sniper. Ang mga investigador ay nakakita ng mga bahagi ng isang bomba. Nang nakarating sila kung saan ang sasakyan ni Marlo ay walang laman. Kaya pumunta sila sa isang malapit na tindahan upang tingnan ang mga security camera at tingnan kung maaari nilang malaman kung saan nagpunta si Marlo. Sa video nakita nila si Marlo na mabilis na bumili ng mga gamit, habang ang kanyang anak na babae na si Jenny ay naglalaro ng Nintendo. Bumalik silang lahat sa bahay ni Marlo upang alamin ang IP address ng laro ni Jenny. Sa oras na iyon si Francis ay natagalan upang gawin ito kaya napagpasyahan lamang ni Reacher na magpahinga. Samantala si M ay hinangian ng id ng pulis ngunit nang mapagtanto niyang peke ang ID ni M ay natarante siya at sinaksak ang pulis upang maiwasang mahuli. Samantalang habang si Francis ay patuloy siyang nagsisikap at sa wakas ay natagpuan niya sina Jenny at Marlo na nagtatago sa bahay ng kaibigan ni Marlo. Upang mahuli si Marlo ay pumunta sila sa kanyang kaibigan hanggang sa dumating si Marlo. Ang kanilang plano ay gumana hanggang sa tinanong nila si Marlo sa pagkakasangkot nito sa Little Wing Project. Sinabi ni Marlo na sinusunod lang niya ang utos ni Shane na ibigay ang address ni Trevor. Dahil natakot si Shane na dumating ang Special Investigations Unit sa New Age Office. Ipinaliwanag ni Marlo na hindi kasali si Tony sa Little Wing Project, sa katunayan ay gusto ni Tony na i-stop ang mga aksyon ni Shane. Dahil pinaghihinalaan niya na ang maliit na wing chip na idinagdag sa software ay nagdudulot ng mga pagkabigo sa pananaliksik. Si Shane ay kasama ang isang engineer na may alam tungkol sa Little Wing technology. Sa lalong madaling panahon pagkatapos tawagan ni Marlo si Shane at sinabing nagtatago siya sa labas ng bayan upang maiwasan ang mga kaibigan ni Tony. Sumang-ayon si Shane na sunduin siya, si Reacher pagkatapos ay binigyan si Russo ng trabaho na alagaan si Jenny habang siya ay aalis ng lungsod bago siya masundan ng mga tauhan ni Shane. Nang handa na ang lahat, hinintay ni Marlo si Shane habang sina Reacher at ang team ay nakaabang. Samantala sinundan ng mga tauhan ni Shane si Russo at inatake ang kanyang sasakyan. Mabilis na humingi ng tulong si Russo kay Reacher na naghahanda sa paghuli kay Shane. Habang napagtanto ni Shane na ang tawag ni Marlo ay isang bitag, nagpasya siyang huwag na siyang sunduin. Noong mga oras na iyon sinabi ni Reacher sa iba na sundan si Russo na nahihirapan. Nang bumaba si Shane at ang kanyang mga tauhan mula sa kanilang sasakyan ay nilabanan sila ni Reacher hanggang sa sila ay natatalo. Sa kanya hinanap si Shane ngunit dumating ang helicopter at inatake siya upang makatakas si Shane. Habang si Russo ay buong tapang na hinarap ang mga tauhan ni Shane na mag-isa na pinoprotektahan si Jenny, ngunit sa huli ay tinamaan si Russo at hindi na nailigtas. Matapos ang insidente na pagpasyahan ni Reacher na panatilihing ligtas sina Marlo at Jenny sa Buffalo. Sa isang lugar na walang kaugnayan sa kanya upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa nakaraan ng pinangunahan ni Reacher ang 110th Special Investigations Unit. Na ipinaalam niya sa kanyang team ang tungkol sa plano niyang ambush sa isang drug smuggling operation na kinasasangkutan ng mga miyembro ng American Army. Sa kasamaang palad ay maaaring masira ng kanilang plano ang kanilang mga karera. Dahil mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang mga boss ang anumang pananambang, lalo na't gagawin ito ni Reacher nang walang pahintulot.
Pagkatapos ay binigyan ni Reacher ang kanyang koponan ng pagpipilian na umalis kung ayaw nilang maging party ng misyon ngunit pinili nilang manatili sa kanya. Nang gabing iyon ang team ay pumunta sa isang lumang base ng militar. Noong una ay nakaramdam siya ng pagkabigo dahil wala silang mahanap na anumang ebidensya. Ngunit pagkatapos ay natuklasan nila ang mga ilegal na droga na nakatago sa mga gulong ng sasakyan ng militar. Sa lalong madaling panahon pagkatapos nilang makipagbarilan sa mga taong sinusubukang bilhin ang mga droga. Inilantad nila ang mga krimen ng ilang mga miyembro ng militar. Gayunpaman dahil wala silang pahintulot para sa pag-aresto, si Reacher ay tinanggal kasama ng kanyang unit. Sa kasalukuyan nagulat si Drew nang makita si Reacher lalo na nang harapin siya ni Reacher na may dalang baril. Doon ay tinanong ni Reacher ang tungkol sa mga tauhan ni Shane na pumatay kay Russo. Ngunit sinabi ni Drew na hindi niya inaasahan na aabot si Shane sa ganoong paraan. Iginiit niya na gusto lang ni Shane ang impormasyon tungkol kay Reacher. Nang aalis na si Reacher ay hinawakan ni Drew ang kanyang baril dahil doon ay binaril ni Reacher si Drew bilang pagtatanggol sa sarili. Habang sina David at Carla ay inihatid si Marlo at Jenny ng ligtas sa Buffalo. Sa hospital si Reacher at si Francis ay nagbalat kayo bilang mga nurse para makapasok sa kwarto ni Grant na binabantayan ng pulis. Si Grant ay sinakal ni Reacher at sa wakas ay inamin ni Grant na makikipagkita si Shane sa bumibili ng missile ngunit hindi niya alam kung saan. Nang marinig na binitawan siya ni Reacher ngunit palihim na tinurukan ng lason ang kanyang tube bilang kabayaran sa pagkamatay ni Russo. Nang si Reacher at Francis ay umalis sa silid ni Grant nang may nakita silang tauhan ni Shane para tapusin si Grant. Isang habulan ang naganap at nagawang matalo siya ni Reacher. Pagkatapos gamitin ang telepono ng tauhan ni Shane ay tinawagan ni Reacher si Shane para sabihing nabigo ang kanyang mga tauhan sa misyon. Ngunit ginulat ni Shane si Reacher sa pagbunyag na nahuli niya si Carla at David. Doon ay hiniling ni Shane kay Reacher na makipagkita sa kanya kasama si Francis. Ngunit nagsinungaling si Reacher na si Francis ay namatay sa pag-atake. Kaya pumayag si Shane na makipagkitang mag-isa kay Reacher. Pagkatapos ng tawag nakipag-ugnayan si Reacher kay Lavoy at ipinaliwanag ang kanyang planong ipabagsak si Shane. Noong gabing iyon ay tapos na si M na maghanda ng 650 land missiles na dapat niyang ihatid kung saan sila nagkita ni Shane. Habang si Reacher at Francis ay malapit sa punong tanggapan ni Shane. Sa loob ng gusali nakipagkita si Reacher kay Shane at nakita si David at Carla na nakatali. Noong mga oras na iyon nagalit si Shane matapos malaman na buhay si Francis at nagtanong kay Reacher tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ngunit hindi sumuko si Reacher kahit na siya ay sinasaktan. Samantala si Francis ay nasa labas na sinusubukang tapusin ang mga bantay. Sa loob ng gusali si Shane ay desperado na malaman kung ano talaga ang plano ni Reacher. Doon ay ipinakita ni Shane ang mga bahagi ng katawan ni Tony na nagsasabing si Tony ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa lalong madaling panahon pagkatapos utusan ni Shane ang kanyang mga tauhan na dalhin sina Carla at David sa isang helicopter tulad ng ginawa nila kay Calvin. Ngunit nagawang makawala ni Reacher sa pagkaposas at nakipaglaban sa mga tauhan ni Shane. Kasabay nito ang tulong mula kay Lavoy ay dumating sa gusali. Habang si Francis ay nahuli ang isang tiwaling pulis habang papalabas ito ng gusali. Nagawa rin niyang tapusin ang piloto ng helicopter na malapit nang saktan ang kanyang mga kasamahan. Sinubukan ni Shane na tumakas sakay ng helicopter kasama sina David at Carla upang ihulog sila sa kagubatan. Subalit nagawang makasakay ni Reacher sa helicopter at pumasok siya sa loob at nailigtas ang kanyang mga kaibigan. Si Shane at ang kanyang mga tauhan ay nagulat sa pag-atake ni Reacher. Bukod pa sa pakikipaglaban kay Shane at sa kanyang mga tauhan ay kailangan ding iligtas ni Reacher si Carla na muntik nang mahulog mula sa helicopter. Sa kabutihang palad ay nakalaya siya at nakiisa sa paglaban sa mga kriminal. Nang makita ni Shane ang kanyang sarili na nakulong siya ay nakiusap na huwag siyang patayin. Ngunit hindi nakinig sa kanya si Reacher at inihulog siya. Pagkatapos ay pinilit ni Reacher at ng kanyang mga kaibigan ang piloto na dalhin sila sa isang bahay malapit sa kagubatan. Kung saan nakikipagkita si M sa engineer upang i-install ang maliit na wing chip sa mga missiles. Pagkarating ni M sa bahay ng engineer at laking gulat niya nang makita ang team ni Reacher na pinatay ang kanyang mga tauhan. Si Reacher na nakatutok sa kanya ang baril inamin ni M na bumibili lang siya ng mga missiles gamit ang kanyang little wing na teknolohiya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay binaril na siya ni Reacher at ng kanyang team. Ilang sandali matapos tanungin ni Reacher at ng kanyang koponan ang piloto ng helicopter at ang inhinyero.
Pareho nilang sinabing wala silang alam sa Little Wing Project. Pagkatapos ay pinabayaan sila ni Richard ngunit nang sumakay sila sa helicopter ay hindi sinasadyang na-trigger ni Frances ang isang Little Wing missile na naging dahilan upang ito ay sumabog. Dumating din ang mga tropa ni Lavoy ngunit sa halip na tulungan sila ay inutusan na tupusin si Richard at ang kanyang team. Ngunit humingi ng tulong si Richard sa Ministry of Home Affairs upang hulihin ang mga tao ni Lavoy. Nang maglaon ibinigay ni Richard at ng kanyang mga kaibigan ang $65 million sa mga pamilya ng mga biktima ni Shane. Si Richard ay nagpasya na maglakbay at tuklasin ang iba't ibang lugar kasama ang kanyang mga kaibigan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.